Kita natin. Ayan o. Ito ang Wow Trending. Isa na namang panibagong ebidensya ang natuklasan ng grupo ni Attorney Vic Rodriguez at ito nga daw ang isa sa magpapatunay na meron nga silang ginawang milagro sa budget ng taong 2025. Una ay 12 na mga pahina ng BICAM report na blanco. Pangalawa, humingi ang grupo ni Attorney Vic Rodriguez ng kopya sa enrolled bill pero hindi sila binigyan ng House of Representatives at kanina lang ay pinuntahan ng grupo ni Attorney Vic Rodriguez ang House of Representatives at humingi ulit sila ng kopya ng enrolled bill. Pero sa pagkakataon na ito ay nakausap na ng grupo ni Attorney Vic ang acting chairperson ng Committee on Appropriation na si Congressman Stella Quimbo at ayon pa nga daw kay Congressman Stella Quimbo ay punta na lang daw sila sa archive section ng Committee on Appropriation at dito nga ay nakita ng grupo ni Attorney Vic Rodriguez na hindi pinirmahan ang enrolled bill. Walang perma sila si Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at pati ang Secretary General ng House at ang Senado ay wala ring pirma. Naku po, pero ano nga ba ang enrolled bill na ito? Ito ay ang final legislative action matapos ang parehong kapulungan ay magbigay ng pangwakas na pag-aproba sa isang panukalang batas. Ang isang pangwakas na kopya ng panukalang batas, ito ang tinatawag na enrolled bill at ang panukalang batas na ito ay ipiprint at patunayan bilang tama ng kalihim ng Senado at ng House of Representatives. Dagdag pa nga ni Attorney Vic Rodriguez na dahil sa natuklasan nila na hindi pinirmahan ang enrolled bill ay wala nang kawala ang mga magnanakaw na nagsabotan at malinaw na meron ngang insersyon na nangyayari sa 241 bilyon na isiningit na mga kampon ni Tambaloslos at Bangag. Ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong nadiskubring panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng Enrolled Bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Wag na po yung GAA, pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpoena ang Korte Suprema dito rin at ipalabas yung enrolled bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natataka na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong nadiskubre, sabi po kasi ni
nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong ang mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo. Kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section or archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa, ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng enrolled bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga membro ng Hakbang ng Maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred. But anyway, wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives. Yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po naming inilahad ito sa inyo mga kababayan, ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan ng pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganon, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga nitong hinahanap nating enrolled bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita niyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos na yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yon dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam. Pagtapos na
ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat. Lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpina, ilabas ang kopya ng enrolled bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang batiin ko lamang po ang mga Green Hills Muslim Business Club headed by the President na aking pong nakarap si Engineer Nasif Malawani. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin kanina. At ang ating pong mga kapatid na Muslim from Lanao, ang Ranao Peoples of Integrity. Mahalaga po sa kanila yung salitang integrity yung Ranao Peoples of Integrity. Ang kanila pong Pangulo ay ang scholar o si Alim Jalal Bayabao. Maraming salamat po sa ating napakabuluhang pagpupulong kanina. Mahaba po kaming nagharap at ganda ng resulta ng aming pag-arap. Bahagi ng ating ginagawang second day ng ating kampanya bilang aplikante at kandidato po ninyong senador. Ganon din kay Sultan Jerry Magarang ng former administrator po ito ng ating mga kapatid na Muslim dyan sa Manila Golden Mosque and Cultural Center. Maraming salamat po at sa Green Hills Muslim Traders Association. Malaking grupo, nagkaharap-harap po kami, nakapagkausap, nagkaroon ng konsultasyon at maraming salamat po sa inyong pagpapahiram ng inyong tiwala sa akin. So balik po tayo dito sa usapin ng nabisto po natin sila. Ito po yung nakita ng ating research team. Pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yung itsura ng Volume 1B. Yan po yan. Volume 1B. Pakita ko lamang po. Volume 1B. No. Yan. Volume 1B. At titingnan po niyo, nandiyan po siya sa page 752. Doon po sa page 752 na sinasabi ko, ito naman po ang makikita ninyo. Wala pong pirma. Walang pirma ang Speaker of the House, wala pong pirma yung President of the Senate, wala pong pirma yung Secretary of the Senate, wala rin pong pirma yung Secgen ng House, at wala rin pong pirma si Bongbong Marcos. Pinapakita po natin ito dahil nga dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo, tunay at tapat na impormasyon ang ating binabahagi. Pinipilit nating pasimplihin ang napakaraming importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat po maintindihan ng bawat Pilipino sapagkat dito po sa ating pahina, kasali po kayong lahat, wala pong ranggo dito, walang mayaman, walang katamtaman, walang mahirap. Dito po ay pahayagan, dito po ay pahina, dito po ay plataforma ng lahat ng Pilipino. At dito po kasali kayong lahat dahil pera ninyo ang ating binabantayan. Pinipigilan natin na patuloy tayong budulin ng Bongbong Marcos administration. Nurulaj Karon Kader, Attorney Vic, kamusta po file nyo about sa BICAM? Nag-aantay po tayo mag-lapse yung 10 days non-extendable period na binigay ng Korte Suprema dito sa Senado at sa mababang kapulungan, pati na rin sa tanggapan ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina
ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill, sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi ho nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro, pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. San man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita nung ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan, at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng Volume 1-B, diyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po linilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino, sabi niya may kopya daw ng enrolled bill diyan sa archive section. Yan po ang nadiskubre ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget. Ito po uli ang usapin na hindi po yung impeachment. Yung impeachment po, diversion po yan. Panglihis ng napakainit na istorya dahil nasukol po sila, naiipit sila, nais nila itong pagtakpan. Binanggit ko naman sa inyo noong isang gabi, di ba? 215 pinagyayabang nila pumirma ng verified impeachment complaint. Ulitin ko, kung tayo ay magsusuri ng malalim, kung yung 32-33 pages na verified impeachment complaint ay babasahin ng isang tao na may pangunawa at pag-iintindi bago niya pirmihan, siguro ho at least 10 minutes each. So sa loob ng isang oras, 10 minuto, 6 lamang ho ang makakapirma. Yung 6 na yan, stretch it further to 7 hours, walang toilet break, walang lunch break, walang recess break, walang merienda break, walang kung anumang break. Ang makakapirma ho, simpleng-simple, 6 na tao kada oras, you multiply it by 7, 42. 42 congressmen lamang ho ang makakapirma. Katangi-tangi na 215 congressmen ang pumirma nung verified impeachment complaint. Saan nanggaling yung sobra sa 42? At ano naman ngayon, kung 215 ang pumirma at yung dapat sa tingin ninyo ay 42, sapagkat ang tawag po doon sa final nila ay verified impeachment complaint, meaning ito po'y dapat binasa at nabasa ng mga complainant. Pangalawa, ito po'y dapat yung mga aligasyon ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya ito'y base sa public authentic document. Yan po yan. Dapat po yan ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Paano sila magkakaroon ng personal knowledge? Paano ito mababase sa authentic document? At higit sa lahat, paano nila ito nabasa? Yung 215, 42 nga lang ho ang maximum kung tig sa 10 minuto. Pagbigyan po natin na mabibili silang magbasa, marunong sila mag-speed read, matatalino sila, henyo sila. Tigli 5 minuto kada pipirma. Kahit po tigli 5 minuto sa 7 oras at sa 1 oras makakapirma 12, sa 7 oras ang makakapirma lamang huroon maximum ay 84.
at 5 minutes each of reading, comprehending, understanding, and based on their personal knowledge or authentic document bago sila pumirma. 84, 215 po yung pumirma eh. So, wag na ho tayong magulat sapagkat sinasabi ko nga sa inyo, yung 28 items na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report, na nakabuo po nga sila ng budget eh, na nagkakahalaga na 6.325 trillion. Paano ka nakabuo ng 6.325 trillion na budget? Eh, ang dami mong sadyang iniwang blanco. Pati nga yung pirma ng Senate President at pirma ng House Speaker, blanco eh. Pati nga yung pirma ng Senate Secretary, blanco eh. Pati nga yung pirma ng mismong Secretary General ng House of Representatives ay blanco eh. Siya pa yung nagdala niyan ha. Siya pa nagdala ng verified impeachment complaint diyan sa Senado. Nagmamadali, escorted pa raw ng motorcycle ka para abutin yung before 5 p.m. bago mag-adjourn o mag-recess ang Senado, hindi rin niya pinirmahan yung Bicameral Conference Committee report na enrolled bill. Yan nga po, yun nandiyan sa archives section, yung repository po ng mga original documents diyan sa House of Representatives. Ito ho, yung tunay na usapin, wag po tayong magpadala diyan sa tinatawag nating deflection or diversionary tactic ng Malacanang para ilayo, ilihis ang mga usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita nyo yung pattern eh. Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang version. They're changing the narrative at pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Huwag po tayong magpapagaslight. At marami rin hong nagpadala ng komento doon sa kapuno kasi ay ang officially ay nag-open na po, nagbukas na ang pangangampanya ng mga national candidates. At mayroon pong mga ginawang pagkilos ang iba't ibang grupo. Tayo ho ay nagbukas ng ating national headquarters sa isang payak na seremonya kasama ang iba't ibang leaders. Nais ko palang pasalamatan ang Beta Rho Upsilon Fraternity, hindi po Upsilon ay Beta Rho. Beta Rho Upsilon Fraternity, ang kanilang national president, si June Rios. Maraming salamat sa iyo, June, at sa iyong mga kasapi diyan sa Beta Rho Upsilon Fraternity. Maraming salamat sa pagpapahatid ng inyong suporta at ay inyong pagtangkilik. Maraming salamat po. At si MJ Hart Bello, mabuhay po kayo, Attorney Vic Rodriguez. Salamat. Kay Amir Fahad Bitakyap, go Attorney Vic Rodriguez for Senator. Salamat po. Kay Felix Almendras, number 56. Tama po, number 56. Felix Almendras, number 56 po. Ang ating numero, wag po ninyong kalilimutan, 56, madaling tandaan. Si Chinita Kahilig Igulron, watching from Hong Kong. Hi Chinita, maraming salamat. At sa aking kaibigan na nariyan ngayon sa Hong Kong, mabuhay ka. Kay Lin N. Fre, salamat. Kay Estela Marquez, vote straight, Duterte senatorial candidates. Marami pong salamat. Si Wendell Fabricante Namokot, ngayong darating na eleksyon, putulan ng ngipin at buntot ang buhaya. Tama po yun. Kaya tangkilikin po natin ang Duterte senatorial candidates, ang Duterte approved, ang Duterte certified senatorial candidates. Pasalamat din po ako sa lahat po ng aking nakaharap kagabi sa isang pagpupulong sa pamumuno po yan ng ating inspirasyon ng higit na maraming Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay nagharap kagabi sa panimula ng pagbubukas ng unang kampanya para senador ngayong nakalapit na May 12, 2025 election. So yun po ang ating usapin ha. Hindi po yung impeachment, diversion po yan. Ito po ay diversionary. They're trying to take away the story from
the anomalous, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional 2025 budget. Yan po yung usapin sapagkat napakalaking pera po niyan. 6.325 ang pera nating mga Pilipino, nasa laula po nila. Yan po yung katotohanan, yung panggagaslight po ng administrasyon. They're trying to change the narrative. This is the most corrupt national budget ever. Ito po yung usapin ngayong darating na eleksyon. Ngayong kampanya, ang usapin po ay ang korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Nung may mga nagpadala po ng mga clips nung kanila pong pagpupulong din kagabi, pag-usapan po natin yung mga namatay. Hindi ba dahil sa kurakot, sa pangungurakot, dahil sa korupsyon, 200 Pilipino patay nung binahaang Bicol? Paano natin makakalimutan yan? Paano natin mapapatawad ang Marcos administration dyan? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ninyo ang flood control funds. Sinabi ninyo, pinagyabang ninyo sa inyong SONA, 500 billion pesos higit kumulang ang ginastos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng inyong administrasyon para kanyo sa flood control programs. Anong ginawa ninyo sa flood control funds? Kinurakot ninyo, ninakaw ninyo. Anong resulta? Huwag po natin silang patawarin. Huwag po natin silang palagpasin. At huwag po natin kalimutan ito. Dahil sa pangungurakot sa flood control funds, dahil sa peking 5,500 flood control programs, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil ninakaw ang perang sana ay sa flood control programs. Kung hindi kayo swapang sa pera, buhay pa siguro ang higit sa nakararami doon sa inosenteng 200 Pilipinong patay dyan sa Bicol. Huwag po nating kalilimutan yan. Huwag nating palagpasin. Huwag tayong magpa-gaslight. Huwag tayong pumayag for the Marcos administration to change the narrative. At tandaan niyo po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Kinurakot ang flood control funds. Huwag niyong kalimutan, ito ang issue ngayong midterm. Kay Bata Maluso, ipapanalo ka namin, Attorney Vic, watching from Qatar. Marami pong salamat. Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD, si Carlito Salinas. Alam mo ninyo, pagka-kampanya, ako'y nagpatakbo ng isang matagumpay na kampanya noong 2022. Alam mo nyo, sa kampanya, dapat mong ikwento at dapat mong ilahad sa sambayan ng Pilipino kung bakit ka dapat nilang pahiramin ng kanilang tiwala. Kung bakit kanila dapat pahiramin ng kanilang sagradong mandato. Sa estado ko, ngayon po tayo formal at official na kandidato, ito yung akin pong inilalahad sa inyo. Bakit ako naririto? Bakit ako tumugon sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon? Wala pong puwang ang negative campaigning. Kinakailangan dito pag-usapan natin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan. Hindi yung panggagaslight, hindi yung changing the narrative. Pag-usapan natin, 200 inosenteng Pilipino patay. Hindi negative campaigning yan. Factual yan. Bakit namatay? Kinurakot kasi yung pondo para dyan sa flood control programs. Iyan ang pag-usapan natin. Pag-usapan din natin, mas marami hubang nabibili ang inyong 1,000 piso ngayon. Ngayong araw na to, ngayong mga kapanahunan na to, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kumpara sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung nakaraang 2 taon? Tingnan po nyo, pag-isipan ninyo. Yan ang ating pag-usapan. Inflation, corruption, unemployment, underemployment, criminality, droga. Yan ang pag-usapan natin. Laganap ang droga. Pag-usapan natin yan, higit po bang mas marami kayong napapamili
sa inyong 1,000 piso ngayon kumpara sa dami ng inyong napapamili sa halagang 1,000 nung nakaraang taon? Palalimin pa ho natin, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kung iahambing sa halagang 1,000 nung panahon na ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ang usapin, ang ekonomiya. Nasaan ang ating ekonomiya ngayon? Kaya nga itong budget mahalaga because the alpha and the omega of the corruption in our country ay nagmumula dito sa taunang budget. Kaya bilang senador ninyo, pakababantayan natin yan. Babantayan natin taon-taon kung paano pinapasa yung budget. Hindi na lulusot yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Masyadong makapangyarihan. Wala naman dapat yan sa cycle ng pagpasa ng budget. At eto nga ho, pati yung kopya ng enrolled bill, wala silang maipakita. Itinuro tayo dyan sa archive section, ang nakita natin, blanco, pati pirma ng Senate President. Blanco, pati yung pirma ng House Speaker. Blanco, yung pirma ng Senate Secretary. Blanco, yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Blanco, pati yung pirma ng Pangulo. So makikita natin, merong makating kamay na nakialam at naglagay ng halaga dito sa mga patlang. Huwag po kayo mag-alala sapagkat tayo po ay nag-file ng motion diyan po sa Korte Suprema na subpinahan na, ipalabas na yung kopya ng enrolled bill bago na naman magkaroon ng milagro, himala o magic diyan sa mababang kapulungan. Sana ay ilabas na ng Korte Suprema yung subpina, ipag-utos na nila, ilabas yung original copy ng enrolled bill, ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ihambing natin ito dito sa final, official, approved, signed, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report kung saan nagpapakita 28 items blanco. Ang total na halaga ay 241 billion pesos. Yan ang tunay na usapin. Huwag po tayong papayag magpa-gaslight. Singilin natin ang Bongbong Marcos administration sa napakarami nilang kurakot at korupsyon. KX2 per 0012. Hello, Attorney Vic, malakas ka dito sa UAE. Salamat po. At kami na bahala dito for you winning as our senator. Sana ho ay tulungan din ninyo ako na ikampanya sa inyong pamilya at sa mga kababayan saan man panig ng mundo. Kay Yanchu, hindi kami bibitaw ng pamilya ko sa iyo, Attorney Vic. I claim it at mananalo kayo. Maraming salamat at kasama po natin ang tinatawag nating certified, approved at Duterte senatorial candidates. Yun po ang ating pag-usapan. So, yun nga ho, meron pa tayong isang, eto mahalaga po ito yung ating mga kababayan sa Bicol at yung sumasakay dyan sa tinatawag nating PNR, yung Philippine National Railways. Mahalaga po ito dahil kung napapansin po ng ating mga kaibigan dyan sa Divisoria, dyan sa Tutuban, matamlay na po ang hanap buhay dyan. Malungkot, walang ganong activity. Bakit? Pinatay po nila yung linya eh. Yung Tutuban papuntang Kalamba, pinatay po yan ng PNR. Dahil daw po gagawin nila yung riles. Huwag po kayong maniwala doon. At ang may kagagawan po niyan, yung mga incompetent officials ang ating riles. Wala na po sila ngayon dyan. Yung isa ay nandyan na sa PCO, dalawa po na sa PCO na. Dalawa na sa PCO, yung isa nagretiro. Dahil pumuputok na po itong issue, yung incompetence dito sa riles. Alam mo ninyo, itong tinatawag na binida rin ho nila ito noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan na lalawak ang riles ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. Tingnan po ninyo, wag po kayong lumayo, yung mga kababayan natin